Sutanghon. Shanghai boy. Sutanghon. Kanina, chuksugo. Chukstugo. Siya itawag og round 2. Round 2. Ay! Wala ka na mo ano ba? Itinidor. Okay na. Ano tayo? Ay, masilpon. Utan eh ba? Ha? Ay, utan. Manok. Sorry. Baboy? Bukog? Ano yan? Ano? Bukan. Ato pa kanina lang ako ang parisan. Kanina ako ibasiyaw. Ikaw bahala. Laro ko ni ba? Simulan na natin ang balitahan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Umaga mo nila ko. Balita Pero ngayon. nga nalawa. Hindi na maibabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Department of Justice, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sumasa ilalim sa proceedings ng International Criminal Court at dating Pangulo. Dahil dito, hindi na dapat pagsabayan ng ibang pagdinig ang prosesong ginagawa ng ICC, lalo na ngayong nasa kanila na ang kustodiya ng dating Pangulo. Nakuyawa eh. Hindi man Sa yan. Dandio, lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin Unsa man imong gipasagol ani day? ano niya, kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, doon na siya. You cannot try the person naman twice for the same act. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. We just want justice. Nagahi man. Kuan na eh. Gahi lang. Dili siguro ng baka. Nagsagot ang Department of Justice kaugnay ng habeas corpus petitions na inihay naman sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, noong Lunes ay naisumiti na nila ang kanilang tugon bilang kinatawan ng gobyerno sa kaso. Pagaman tumanggi ang kalihim na initalye ang nilalaman ng sagot sa petisyon, sapatan niya ito upang marisolba ng Korte Suprema ang issue. Hayaan na natin, yung dokumentong binigay namin, sapat na yun para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Kumpiyansa ang British Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na may malakas na depensa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na malaki rin ang kumpiyansa niya ng amigal o mapapawalang sala ang dating Pangulo. Si Kaufman at dati yung Chief Legal Counsel ng Defense Team ng dating Pangulo. Hindi naman siya nagbigay ng detalye kung sino pa ang ibang abogado makakasama niya sa paglilito. Inopirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands na dinala si Attorney Salvador Medialdea sa ospital umaga ng Martes, March 18. Dapat sana ay nadalaw ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit, habang nagre-register sa reception counter, ay sumama ang pakiramdam nito. Sa post naman ni Senator Robin Padilla,
Ipinakita nito ang larawan ni Betel Dea na nakaupo sa wheelchair at habang ipinapasok sa ospital. Ayon sa embahada, kasalukuyan na itong nagpapahinga at isang kaanak din ang kasama nito sa ospital. Siguro po medyo kahit na sinong kaibigan, maapektuhan ka. Kaya ganyan po siguro ang nangyari. Tinamaan na rin ng, siyempre, yung nangyari kay Mayo. Bumaba na din yung adrenaline niya. Siyempre, may adrenaline niya. Yung mga bilis po ng mga pangyayari. Unti-unti kang sisingilin ng ano yan eh. Katawan. Ang katawan mo, pagod mo, di natutulog. Ano to? Wala na to? Oh. Hurot na to. Ikwan ko na ba? Ano naman to? Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Hindi na maibabalik pa Na, sa bansa si balik-balik dating na. Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Department of Justice, ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla.